Hello! Ako po si Bishop Roderick Pabilio, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila. Sa darating na Sabado, February 6, ay formal nating bubuksan sa Archdiocese of Manila ang pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity in the Philippines. Kinabukasan nito, February 7, araw ng Linggo, ay sa ating mga parokya naman ito gagawin. Magandang tandaan na ang focus ng taon na ito ay Missio Agentes, Mission to the Peoples, ang ating misyon sa sambayanan. Sa pagbubukas natin ng 500 year celebration, ito ay gusto nating pagtuunan ng pansin. Kaya may dalawang bagay na gagawin tayo upang maalaala natin na may misyon tayo. Una, magsuot tayo ng ating 500 years mission cross. Ibabalik natin ang ating magandang tradisyon bilang mga Katoliko na magsuot ng krus. Ito ay sagisag ng identity natin at pananampalataya kay Jesus. Pero ngayong taon, ito ay magiging tanda ng ating pagtugon sa misyon. The cross will be our badge of mission. We give our yes to mission. Makikita natin sa mission cross ang pangalan ni Jesus na nakasulat sa Roman alphabet at sa ating sinaunang baybayin. Ito ay simbolo ng pagtatagpo ng ating kultura at pananampalatayang Kristiyano, na ang simbahan ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay ng tao. Nakasulat naman sa likod ang pangalan ni Maria, ang ating mahal na ina, na hindi mawawala sa debosyon ng mga Pilipino. Sisikapin ng ating mga parokya at mga komunidad na ipalaganap ang ating mission cross. Maibahagi ito lalo na sa mga mahihirap nating mga kapatid upang maramdaman nilang kasama sila sa 500 year celebration. Let us bring back this beautiful tradition. Let us wear our mission cross and give our yes to mission. Ikalawa, aawitin natin bilang recessional song sa lahat ng misa ang ating official mission song na We Give Our Yes, composed by our very own Father Carlo Magno Marcelo at inamit ni Jamie Rivera. Ang kanta na ito ay magpapaalaala na dapat sa atin ng ating pagtugon sa misyon. We give our yes to mission. Kaya ang tawag natin dito ay mission song. Dahil tuwing aawitin natin ito, dapat mapukaw sa damdamin natin na tayo ay tinatawag ni Jesus na tumugon sa kanyang misyon. At ano ang tugon natin? We give our yes. Sa pagbubukas natin sa Archdiocese of Manila, inihikayat ko ang lahat na gawin ang dalawang bagay na ito. Suotin ang ating mission cross at awitin ang ating mission song. Kung gagawin ang lahat ito, magiging mabunga lalo na ang mga darating pang mga activities sa isang taong pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity in the Philippines. Huwag kalimutan, i-like, i-follow at i-share ang official Facebook page ng 500 Years of Christianity Archdiocese of Manila. To your mission, Lord, we give our yes.
Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video.
Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video.
Welcome to St. Anthony of Padua Parish. Papawiin niya ang dilim na tumatakip sa atin. Aleluya, siya'y purihin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman, ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ay naririto ngayon, nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo ay magsisindi ng kandila at dito sa tahanan ng Diyos, sasalubungin natin ang Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalot paghahati-hati ng tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong pinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak na mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. At sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamali mong liwanag. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Halina't tayo'y lumakad sa Panginoon, ay humarap, kapayapaan niya at galak, ay taglayin natin lahat, sumamba at magpasalamat. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
pinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon ay dinala sa iyong banal na templo, kami rin nawa ay maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po nating patayin ang ilaw ng ating kandila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya ay napakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ay sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus, tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan
ay maigo po niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya man ay tinukso at nagbata, kaya ngayon ay matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, para sa lahat ng mga bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon at ito ay nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So ang ating narinig na ebanghelyo ay ang okasyon ng tradisyon na kaugalian ng pagdadala ng panganay na lalaki upang italaga para sa Diyos, no, ng kanyang ama't ina, si Maria at si Jose. Dinala ang ating Panginoong Hesus kasama yung kanilang mga alay. Yun din ang naging tagpo ng kaganapan ng paghihintay ni Simeon at ni Ana, no, dalawang binigyan ng mabuting balita na kanilang makikita ang tagapagligtas. Dahil noon, ang Israel ay nasa ilalim ng Roma, subalit hindi lang ito pagliligtas laban sa mga Romano, kundi pagliligtas ng sanlibutan sa kasalanan. At dito ay pinagdiriwang natin ang Candelaria o yung Candlemas dahil si Jesus ay tinaguriang ilaw ng sanlibutan. Siyang magiging ilaw, no, ng ating kabuuan, no, kabuuan ng lahat ng mananampalataya. Ang sinisimbolo ng ilaw dito, si Jesus bilang ilaw ay una, yung kabutihan ng Diyos. Si Jesus ay simbolo o pagpaparamdam ng kabutihan ng Diyos sa atin. Pangalawa, siya ang gabay, ang ilaw bilang gabay sa atin. At yan ay ginampanan ng ating Panginoong Hesus, no? At sa pamagitan ng Panginoong Hesus, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. No? Ano yung kabutihan na yon? Yung pagtupad sa kanyang pangako na magpapadala ng tagapagligtas. At sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon yan ng kaganapan. Maganda na makita natin, no, ang pagpapadala sa Panginoong Hesus bilang tanda ng kabutihan ng Diyos. Dahil nalilimita lang ang kabutihan ng Diyos sa atin sa mga bagay na kailangan natin. No? Minsan we define, no? Tayo ang nagdi-define, tayo nagsasabi kung ano ang dapat nang gawin ng Diyos para maging mabuti. Pero higit pa dun sa ating kagustuhan, ang kabutihan na ibinibigay ng Diyos. Ang pinakamahalagang kabutihan na yan ay ang pagbibigay sa atin ng kaligtasan bukod pa sa iba pang mga katangian o kakayahan na ibinibigay sa atin. Pangalawa, siya ay gabay at yan ay ginawa ng Panginoong Hesus. Wala siyang ginawa magmula nang siya ay magsimula ng kanyang ministry, no, kundi gabayan tayo sa buhay. Ang kanyang mga halimbawa kahit nung panahon noon hanggang sa panahon ngayon ay tumitimo, no, sa ating mga puso. Ibig sabihin, swak, naiintindihan, nai-relate, no, naiugnay natin sa ating buhay. At hindi naman mahirap unawain at tanggapin ang kanyang mga utos. Dangan nga lamang at minsan mas mahalaga sa atin ang salungatin ang mga utos ng Diyos at ang gabay ng Panginoon. Pero kung atin lang susundin lahat ng sinabi ng Panginoon para siya magsilbing ilaw sa atin, ay matatahak natin ang tamang landas patungo sa Kanya. So, kapag sinisindihan natin ang kandila, yan ay simbolo ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yan ang ating ginagawa ngayon. Kinuha natin yung simbolo na yan. Hindi naman yan original na Kristiyanong simbolo. Noon, ang kandila ay ginagamit pang ilaw. No? Pero ngayon, kapag tayo nagsisindi ng kandila, lalong-lalo na dito sa simbahan, ito ay simbolo ng presensya ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo, karaniwan ay merong sindi. Katunayan na nandyan ang Panginoon upang tayo ay makapiling. No? At sa bawat okasyon, ito man ay binyag,
tumanay kumpil, tumanay kasal, sa lahat ng sakramento, lagi tayong nagsisindi ng kandila. Ano? In fact, kahit hindi sakramento, kahit blessing ng bahay, pupunta sa patay, no? We always light candles. For candles are symbols of God's presence in our life. No? Kaya sana gamitin natin itong napakahalaga at lakas na simbolong ito. No? Alam niyo, may mga kakilala ako, mga magulang, no? Na yung kanilang yung kandila na ginamit sa binyag ng kanilang mga anak, no? Yun, dapat yun kinukuha nyo at iniipon. So, anong ginagawa ng ibang mga magulang? Kapag ang kanilang mga anak ay nasa balisa, no? Nababalisa, may problema, o meron silang gustong makamit, no? Na nangangailangan ng presensya at tulong ng Panginoon, pinagtitirik nila ng kandila. No? So, hindi mo lang pinagtitirik ng kandila yung patay. No? Kasi minsan, it's associated with patay. No? Na pag pinagtirik ka ng kandila, gusto mamatay ka na. Hindi. Pwede rin tayo magtirik ng kandila sa lahat ng mga pangangailangan na kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Malaking tulong, no? May nakikita tayo na may sindilang nakasindi. At minsan nga, ako, minumungkahi ko dun sa mga kinakasal. Di ba, pagka tapos ng kasal, meron din silang kandila. When you're celebrating in your marriage, light the candle. And even when you're fighting, no, light the candle. Kasi kapag nakasindi yung kandilang yon, nagpapaalala na nung kinasal kayo, nandun ang Panginoon. And it helps. No? It helps couples na sila ay maging mahinahon at magkaroon ng magandang pag-uusap. No? Naalala ko, nung araw, no? Pagka may bagyo, sa bahay namin, nagsisindi kami ng kandila. No? Hindi dahil brown out, hindi dahil yun ay presensya din ng Panginoon. Dahil nakakatakot, di ba, pag may bagyo. Nakakatakot pag may mga ganung mga kalamidad. And in those situations, we want the Lord to be with us. And lighting a candle strengthens and reminds us of our faith. Pero gusto ko lang linawin, no? Marami kayong mga kandila ngayon na dinala, no? At maganda na kayo ay may mga kandila na masisindihan sa lahat ng pagkakataon na kailangan nyo ng presensya ng Panginoon. Pero one caution, yung kapangyarihan, yung power, wala dyan sa kandila. Ha? Wala ho dyan sa kandila. Yung kapangyarihan ay nasa Panginoon dahil siya ang ilaw. Pero dahil sa kandilang yan, we will connect with the Lord. We will remember His presence and hopefully His power through that candle would arrive in us. No? Dahil ang ilaw ay ang Panginoon. Tayo ay bumabahagi sa Kanyang ilaw. At ang ilaw ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kalwalatian ng Kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng Kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating itutugon, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo, nawa ay ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan nawa ay maglingkod sa lipunan
ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo nawa ay mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, nawa ay humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan, ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristong iyong anak, sa aming Panginoon at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon nga po ay nakita nitong aking mga mata, kaligtas ay narito na, pangako nyo noong una, lunggati namit pag-asa. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kapwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ang pagbabasbas sa mga ipamamahaging St. Anthony's Bread. Ama ng Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong anak, ang tinapay ng walang hanggang kaligtasan, ay may alay sa altar ng krus upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay. Sinasamo namin, Ama, ng pagmamahal na pagpalain mo at pabanalin ang mga tinapay na ito na iniaalay namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Nawa kami na nagdiriwang ng parangal kay San Antonio de Padua, ang lingkod mong mababang loob ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay din na papawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Isang maikling update report po sa ating 2M, 4M project. Amount received as of February 1st, 2021 is 1,397,677 pesos. New amount received as of February 2nd, 2021 is 26,967 pesos and 50 cents. Total amount received as of February 2nd, 2021 is 1,424,644 pesos and 50 cents. Meron kung sino man po ang may nais pang humabol sa mga pledges, may friendship table po sa labas. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako sa ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, the blessed Son, Son of Heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and will witness the wonders of the new world in Christ, heaven's sweetness for tasting, while on earth we pass by. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your work,
the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth. Be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian angel, a source of life divine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.